Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Inilabas na ng Bureau of Treasury o BTR ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Ito ay matapos magkaroon ng mga konsultasyon ang Founding Government Financial Institutions o GFIs, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines at Technical Working Group na binubuo ng Department of Finance o DOF, Department of Budget and Management, Securities and Exchange Commission, National Economic and Development Authority, Office of the Government Corporate Council at ng Governance Commission for GOCCs. Sa inilabas na pahayag, binigyan din muli ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang kahalagahan ng Maharlika Investment Fund o IMF sa layong mapalawak ang fiscal space, mapagaan ang burden sa local funds at mabawasan ang pag-rely sa official development assistance sa pagpopondo ng mga big-ticket project ng pamahalaan. Aniya sa pamamagitan ng IMF o MIF, isusulong ng pamahalaan ang ilang critical areas gaya ng sa public road networks, tollways, railways, green energy at iba pa na may malaking balik at significant socio-economic impact sa bansa. Ang IRR na binuo ng Technical Working Group ay natransmit sa National Printing Office noong Agosto 22 at inilabas sa Official Gazette noong Agosto 28. Matapos ang 5 araw na pagpapatupad ng IRR ay otomatikong ililipat na ng Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP sa Bureau of Treasury ang kanilang kontribusyon sa Maharlika Investment Corporation bilang initial capital ng MIF. Ito ay nagkakahalaga ng 125 bilyong piso na binubuo ng tig 50 bilyong piso mula sa Land Bank at National Government habang 20 bilyong piso naman mula sa DBP. Ngayong nailathala na ang IRR ay maaari nang tumanggap ang advisory body ng nominasyon at aplikasyon para sa key position ng MIC. Ang IRR ng MIF ay iiral pagsapit ng Setyembre 12 ng kasalukuyang taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, 9 na kumpanya mula sa Pilipinas ang napasama sa taunang 100 to watch list ng Forbes Asia. Sa inilabas na ikatlong edisyon ng listahan, kasama sa mga nabanggit ang mga e-commerce platform na eDemama at Packworks, women's health startup na Kindred, cloud kitchen operator na Cravers Canteen, enterprise technology startup na Peddler, social e-commerce startup na Sarisuki, retail startup na Shoppable Business, Sprout Solutions, at payment startup na Tanggap. Ayon sa Forbes Asia, ang 100 businesses na napabilang sa listahan ay startups sa rehiyon sa Asia Pasipiko na may inilagong potensyal. Paliwanag ni Forbes Asia editor Justin Duebel, ang listahan ngayong taon ay isang pag-aaral sa resilience o pagbangon ng mga negosyo sa harap ng tumataas na rates at rumerepresenta sa mga kumpanyang may matibay na prospects para maging success stories. Ang 100 startups ay pinili mula sa lampas 550 submissions mula sa 13 Asia Pacific countries at territories at pasok sa 11 kategorya gaya ng sa biotechnology at healthcare, e-commerce at retail at finance. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang target nitong koleksyon na buwis para sa buwan ng Hulyo.
Ayon sa BIR, umabot sa lampas 273 bilyong piso ang tax collection nito noong Hulyo na mas mataas ng humigit 5% mula sa target para sa nasabing buwan. Mas mataas din ito ng 38% kung ikukumpara sa koleksyon noong Hulyo ng 2022. Kung susumahin naman mula Enero ay umakyat na sa lampas 1.49 na trilyong piso ang kabuuang koleksyon ng ahensya na mas mataas din ng 12.21% kumpara sa kaparehong panahon ng nakaraang taon. Mula sa magandang koleksyon, nananatiling kumpiyansa si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na kakayaning malampasan ang annual collection target ngayong taon dahil na rin sa pinaigting na tax enforcement activities ng ahensya kabilang ang kampanya laban sa sellers at buyers ng mga peking resibo. Para sa taong ito, target ng BIR na makakolekta ng lampas 2.73 trilyong piso. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Magandang araw pong muli. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.